Hello guys! Welcome back to our channel. Solo nanay ni Ayan. It's been a while. Matagal na akong hindi nagpa-vlog dahil sobrang dami ng responsibilities and I can't hardly find time to do vlogging. And now, yung comeback ko, I'm doing a vlog like I don't want to tell financial coaching dahil hindi naman ganun ang level ko na parang nagdudungo, how do you call it, yung nagtatali-talinuhan. But this is just based my experience na share ko lang dahil para sa mga katulad ko na nag-struggle din sa kanilang meager income na para paano mag-i-budget, paano i-stretch ang pera nila para sa isang buwan na nagastusin ng isang household. So, this is what I do. Actually, when I was in Abu Dhabi, I have this envelope. As you can see, envelope. I bought this sa Abu Dhabi. I think it's less than 10 dirhams. 8 dirhams. Hindi ko na sure, hindi ko na alam kung magkano, but hindi siya costly. And then, it has, if you can see, it has many compartments. And then also, may mga labels. So yung labels na to, kasama na ito, yung parang pinaka-papel niya na i-slip ko dito. And then, you can personalize yung mga labels, kung ano yung mga expected mo na expenses during the month or yung mga regular expenses mo for the household. So, sa akin, isa-isahin ko lang, I have this love offering na binibigay natin sa church or kapag may nangailangan, I consider that a love offering, yung mga nangailangan na hindi nakakapagbalik sa'yo, which is our obligation as a Christian. And then, yung pwede ka rin magbigay sa simbahan kung may kawang-gawa ang simbahan or may mga projects ang simbahan, so that's love offering. And then of course yung utilities, ito yung mandatory expenses that we have every month, like sa kuryente, sa internet kung may internet kayo, tubig, what else, cables, and other utilities na ginagamit natin, gas, yan. So dito yan, another compartment ako. And then I have here foods, of course, hindi tayo mabubuhay na walang food. So ito na yung parang kwenta ko na yung monthly budget namin for foods, and that includes also yung mineral waters, ganyan na pinapa-deliver natin. And then I have here yung Ayan's tutor, kasi nag-tutor ang aking anak. So every month akong nababayad sa kanya, per hour naman, per hour yung bayad ko. So nakakalculate ko din kung ilang days siya pumapasok para sa anak ko. And then Ayan snacks, yan. Syempre hihingi yung anak ko ng foods everyday para sa kanya, yung sa merienda niya dahil gutumin siya. And then medical needs or it's medicines para sa tatay ko na nakakalculate ko naman siya every month kasi may reseta siya galing sa doktor, and including vitamins ko, kailangan ko din nagpupuyat ako, and vitamins ng anak ko. And then groceries, so may monthly budget din ako for groceries, yung kailangan namin toiletries, para sa pantry, yung mga asukal, gatas, etc. Yan, meron din akong nakaseparate na compartment. And then SSS contributions, then nagbabayad ako ng SSS contribution ko para at least naman meron akong may pension, or kahit maliit lang, meron akong makukuha, or meron akong kapag hindi na ako, or retirable na ako, kapag hindi na ako capable mag-work, at least meron akong matatanggap na every month kahit maliit lang. And then senior citizen contributions also para sa mandatory na binibigay sa part naman ng father ko, kasi may mga benefits din yon. And then what else? And then yun na, miscellaneous, yung mga hindi inaasahan na mga gagastusin, kasi parang yung mga labor na kung meron kang ipapatrabaho sa labor mo, yan yung mga miscellaneous, yung mga biglaang gastos na hindi nakasaad dito or hindi nakasama dito sa monthly expenses mo. So yun, dito ko binabase. So every time, for example, I go to market, kasi dati dala ko yung pitaka ko, unlimited pag may nakita akong gusto kong bilhin, hugot lang ako ng hugot. So na-realize ko that is not a good budgeting
that's not a way to budget, yung ganun na way na dala-dala ko yung pitaka ko, which is nasabi ko na rin naman sa previous vlog ko dati sa Abu Dhabi na may dala lang akong certain amount of money na papunta ng grocery o supermarket para yun dun lang talaga ako magbabase ng bibiling ko. But then dito sa Pilipinas hindi ko nagawa yun, and then I realized yun, inumpisan ko ulit tong envelope system ng budgeting at yun ang ginagawa ko. So let's say for example weekly budget for our foods is 1,000, so pagpunta ko ng market 1,000 lang talaga yung dala-dala ko at dun ko na lang paiikutin kung ano yung bibiling ko, basta kompleto, makumpleto ko yung 1 week na food consumption namin. So yun, sobrang napakahirap talaga, especially if you are having this maliit na income. Pero para sa akin kasi yun dapat yung monthly na income mo na sinusweldo mo or tinatanggap mo kung meron kayong kung hindi ikaw nagtatrabaho at asawa mo nagtatrabaho sa abroad and you get the remittance every month, remittance or yung sweldo mo minus savings, yun dapat yung equation. Remittance or salary minus savings equals expenses. Yun dapat ang mangyari. Yun yung dapat na tamang equation ng budgeting, kasi kailangan din natin mag-save for the future or yung mga urgent needs, hindi inasahan, na hindi lahat yung sisweldo mo napupunta sa expenses, hindi lahat ganun. So that's what I do. So nililista ko talaga yung expenses. So aside from this envelope system, I also maintain may Excel ako na income and expenses, na yung budget monitoring ko na nakalagay sa Excel file sa computer ko para na monitor ko every month yung budget ko, or kung within the budget ba yung ginastos ko or gumastos ako ng sobra. At least I know, diba? Or bakit naging ganun na mas kumonti yung savings ko for the month, kasi an expenses came out na hindi inaasahan. So that's sharing my tips. Sabi ko nga hindi naman ako nagdudunong-dunungan, but gusto ko kasi yung organized yung budget. Ayoko kasi wala naman ako ibang inaasahan, because I am a solo mother. Wala tayong ibang inaasahan. Napakahirap mangutang. Alam niyo, napakahirap mangutang sa ibang tao kasi in need din naman yung ibang tao. So intindihin natin yon. So kaya dapat tayo na yung gumawa ng paraan na maging maingat tayo sa kinikita natin, kasi after all, binigay yan ng Diyos sa atin. Dapat ilagay natin sa tamang ayos. Kapag may mga bisyo tayo or na dati na alam natin yun ang nagpapahirap sa ating budget, omit that. Kumbaga, have the strength na alisin mo yon. And kung nahihirapan ka, kasi human ka kung nahihirapan ka, believe me, prayer can move mountains. Igagayad ka ni Lord, basta alam niya sa puso mo na willing ka, because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So matatalo ng Holy Spirit yung bisyo mo na yon para hindi gawin, para hindi ka na gumastos para sa bagay na yon. So, thank you so much. Sana maraming ma-reach out. Napakasimple lang. But I hope you will be empowered. I hope you will be inspired sa budgeting tips ko na chinare sa araw na ito. Thank you so much, kasolo nanay ni Ayan, mga katulad kong mga solo mothers out there na lumalaban para sa ating mga anak, para sa kinabukasan nila. Kudos to everyone. Kudos sa inyong lahat. And God bless everyone. See you on my next vlog. See you on our next vlog. Thank you so much.